Bago ang lahat, maraming salamat sa mga nanood sa ating part 1 video patungkol dito kay LeBron James. At ito na kagad yung part 2 na nire-request ninyo. Nagsimula na kahapon ng isa sa pinakabago at pinakamalupit na podcast dito ni LeBron James at JJ Redick. Actually, first time to mangyayari sa career ni LeBron James na magkakaroon siya mismo ng sarili niyang podcast kasama ang former player at ngayon ay ESPN analyst na si JJ Redick. Narito ang ilan sa mga topics na pinag-usapan nila. Una ay ano nga bang kailangan ng isang basketball player beyond sa talent and skill size. Dalawa ay ano nga ba ang pinaka-kinaiinis ng play dito ni LeBron James inside the game. Tatlo ay pinaliwanag ni LeBron James kung sino-sino ang mga players sa NBA na merong mataas sa basketball IQ. Ika-apat ay paano nga ba na-impluwensyahan ni Stephen Curry ang modern NBA. At ang ikalima ay pinag-usapan din nila dito kung ano nga ba ang mga dapat pang i-improve dito ng koponan ng Boston Celtics. So dito na tayo sa unang topic. Tinanong nga dito ni JJ Redick si LeBron James, ano nga ba nadidetermina ang isang magaling na basketball player bukod sa kanyang talent and skill size? Well, para kay LeBron James, ang pinaka-importante daw talaga ay knowing what is the history of the game. Ang ibig sabihin dito ni LeBron James ay alamin mo daw talaga kung bakit ka ba nasa loob ng NBA court, bakit mo nga ba talaga gusto maging isang basketball player. Sabi din dito ni LeBron na kinakailangan mo din talaga maging disiplinado, especially para sa mga sakripisyo sa iyong mga minamahal. Dahil sa paglalaro daw ng basketball ay may sasakripisyo mo ang oras sa iyong mga pamilya. Kaya naman isa daw to sa pinakamabigat na isang responsibilidad dito ng basketball player. Ito ay mabawasan ng oras na makasama ang iyong pamilya. Ang isa sa pinaka-importanting sinabi dito ni LeBron James ay dapat daw mahalin mo yung game at i-embrace mo daw yung process dito sa paglalaro ng basketball. Kailangan mas maging ibabaw pa rin yung pagmamahal mo sa paglalaro kaysa doon sa iyong magiging sahod. Ito sa number 2 sa ating topic ay itinanong naman dito ni JJ Redick si LeBron James kung ano nga ba ang pinaka-kinaiinisan niya inside the game. Napaka-straightforward lang naman ang pagkakasabi dito ni LeBron James at ito nga ay ang 2-for-1 shot. I-research na lang din kung ano ibig sabihin ng 2-for-1 para sa mabilis na explanation. Ito yung panahon na kung saan na-utilize dito ng isang team ang difference between the shot clock and the game clock para magkaroon pa sila dito ng guarantee extra possession by the end of the quarter. Nuri nga din dito ni LeBron James ang Oklahoma City Thunder sa pagpili nila dito ng mga draft picks lalo na sa mga rookies. Lalo na ngayon na mayroong mapakagandang standing ang OKC at halos sa mga players dito ay bata pa lang. Nagdag din dito ni LeBron James na madami daw ngayon dito sa NBA ang mga players na kahit simpleng instruction lamang, tila nga ba daw hindi ito nagigets lalo na kapag ginawa na nila ito inside the game. Daw talaga ang isa sa mga pinaka-kinaiinisan niya. Naman daw dito talaga pumapasok yung mga players na kung saan merong inborn talent sa larong basketball, yung mga tinuruan at natuto. Ikatlong tanong para kay LeBron James ay sino nga ba daw sa tingin niya ang naglaro sa NBA o naglalaro sa NBA na merong mataas na basketball IQ? Sinagot to ni LeBron James base sa kanyang experience at ang sinagot niya nga dito ay si Rajon Rondo. Nabi niya kasi dito na si Rondo daw ang merong pinakamataas na IQ dahil kahit simpleng explanation lang daw na i-execute niya na kagad to na napaka-fluent inside the game. Experience niya daw yan lalo na yung nakasama niya to during 2020 NBA Finals. Naman daw sabi ni LeBron James ay malaki daw ang potensyal na maging head coach itong si Rondo. Ito na tayo sa ika-4 na kung saan pinag-usapan din nila kung paano nga ba na-impluwensyahan ng mga players ang NBA. At daw kasi yung wala pang impluwensya ni Stephen Curry ang NBA, pinaka-most influential players daw sa tingin ni LeBron James ay si Allen Iverson. Lalo na daw yung mga dribble moves nito para sa mga hindi gaanong katangkaran na players sa naging malaking impluwensya sa buong mundo. Pero ngayon daw pagpasok ni Stephen Curry ay nagbago daw ang lahat ng ito. Halos daw lahat ng mga players sa buong mundo nagkaroon na ng impluwensya ni Steph. Especially daw sa mga bata na nanonood ng NBA. Kaya naman daw malaki ang hanga ni LeBron James sa nagawang milestone dito ni Stephen Curry. At ang pinakahuli sa pinag-usapan na topic dito ni LeBron James ay ano-ano pa nga ba daw ang mga dapat i-improve dito ng Boston Celtics. Sa kabila daw kasi na napakagandang standing ngayon dito ng Boston Celtics at napakadaming playoffs appearance, tila nga ba daw meron pa rin kulang sa kanilang paglalaro. Well, ang sinabi lang naman dito ni LeBron James ay dapat daw taasan pa ng mga players ang kanilang basketball IQ. Hindi niya naman specific na sinabi na ang Boston Celtics ay mababa ang IQ. So, isa din daw talaga sa labanan sa playoffs ay ang pataasan ng IQ ng mga players at ng mga coaches.
Patunayan yan ay pinuri niya pa nga si Jason Tatum dahil sa murang edad daw nito, napakadami na nitong playoffs appearance. Patunayan daw niyan ay mismong si LeBron James ay nahigitan pa daw niya. Kaya daw dito talaga bumabalik ang tanong na kung ano nga ba talaga ang batayan ng isang magaling na basketball player. Halimbawa ay given na ang talent and skill size. So bago yan, maraming salamat sa mga nag-request ng part 2. At kung gusto nyo pa ng part 3 ay i-comment nyo lang yan at gagawa pa tayo ng kasunod na video after nito.